Bumuo ng Super Committee ang Kamara para tugunan ang krisis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga nilatag na solusyon sa pagdinig ng Super Committee na ito? Yes, Jiggy, binubuo nga ng 13 komite ng Kamara itong Super Committee na kung tawagin na ay Legislative Energy Action Development o LEAD Council. Dalawa po yung layunin nitong Super Committee. Una, yung agarang pagtugon o yun po tinatawag na targeted assistance para po yan sa mga kapatid dating apektado ng krisis. At pangalawa ay yung mga pangmatagalang solusyon at reforma. Bilang panimula, nag-briefing nga ngayong araw yung iba't ibang ahensya ng gobyerno sa LEAD Council at pinangunahan mismo ni House Speaker Bogie D ang pagdinig. Narito po ang kanyang pahayag. We are here not just to ask questions. We are here to deliver answers, fast, concrete, and felt by the people. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Jiggy, tinanong nga ng Energy Secretary, tinanong ng komite yung Energy Secretary Sharon Garin kung ano yung kailangang kapangyarihan ng ahensya para nga magkaroon dito so sakaling magkaroon pa ulit ng ganitong krisis. Lalo't deregulated nga yung industriya ng langis sa bansa. Narito po yung bahagi ng pagdinig. There has to be triggers when the regulation comes in. No? Ngayon kasi kailangan may state of emergency. So if DOE can, at the very least, dictate how much they should earn in times of those difficult times, then DOE can, the public can be more protected from profiteering and any other taking advantage of the situation, Mr. Chair. During urgent emergency situations like today, the DOE should have the power to cap the premium or income. Ultimately, yes, Mr. Chair. Okay I na just ako want doon. to add, triggers can be based on price or on the availability of our reserves. No? We're trying to come up with the paper on this. Na halimbawa, pag ang inventory level natin is below 15, pero yung presyo mababa pa rin, it should trigger still, no? Mga things like that. At Marian, napag-usapan ba dyan sa pagdinig yung napakataas ng presyo natin kumpara doon sa makarating nating bansa? Yes, Jiggy, yan nga yung kinwestiyon mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yung rate po kasi ng increase sa gasolina po ngayon sa bansa ay nasa higit 70% sa loob lang ng isang buwan. Habang 111% naman sa diesel mula po noong February 23. Pakinggan po natin itong bahagi ng pagdinig. So pwede po bang ma-explain sa mamamayan ng DOE bakit ganun? I think it's our oil structure also of our industry. Kasi fully liberalized siya eh. And we don't have any buffers. We tax it. We don't have any buffers as into price control. Wala tayong oil stabilization fund. Unlike the other countries that are less vulnerable, meron silang subsidy on their pump price, and they have their own source of oil, and also they have their own bigger refineries. Jiggy, pinag-usapan din yung panawagan ng ilang kongresista na bawasan yung value added o yung VAT mula sa 12%, gagawin po itong 10% sa lahat ng commodities at tuluyan na ngang suspendihin yung VAT sa mga produktong petrolyo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.